Kamusta mga kabayan? Paano ka makakalaya sa pagiging empleyado sa pamamagitan ng real estate? Pag-usapan natin yan. Narito ang mga gabay sa real estate investing para sa mga manggagawang Pinoy. Aminin natin, masarap ang maging empleyado. Ito yung tinatawag na comfort zone. May stability, may 13th month pay, 14th month pay, may SSS, may kung sa gobyerno may GSIS, pero gaano katagal mo kayang titiisin ang 8 to 5 job cycle, ang stress sa boss mo, or mas lalo na sa mga colleagues mo, at ang pakiramdam na ang bawat pagtaas ng sweldo ay kinakain lang ng inflation. Maraming Pilipino ang nangangarap na makalaya sa employee trap, ang cycle kung saan ang kinikita mo ay sapat lang para mabuhay, hindi para umasenso. Kung handa ka nang mag-shift mula sa pagiging tagabili ng oras mo at maging may-ari ng oras at yaman mo, nasa tamang vlog ka. Ang susi ay nasa real estate investing at pagbuo ng matatag na rental business. Paalala mo na kabayan, bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mas malalim na diskusyon tungkol sa kaperahan, tamang estratehiya sa real estate at mga tips para sa mga empleyado, mag-subscribe ka na sa channel ko, Teacher Tini Talks. Dito, pag-uusapan natin ang lahat ng usapang kaperahan at kung paano aangat ang buhay Pinoy. Ang realidad ng Pilipinong empleyado. Bakit kailangan mong mag-invest? Ang ating sweldo, lalo na sa middle class, halimbawa yung mga nasa BPO industry, mga teachers na katulad ko, engineers, ay madalas na fixed ang salary. Pero ang presyo ng bilihin or ang tinatawag na inflation ay tumataas ng mabilis. Sa ganitong sitwasyon, ang pagiging empleyado ay hindi na sapat na safety net. Kailangan natin ng income stream na hindi direktang nakatali sa oras natin. Kasi nga pag tayo ay empleyado, no work, no pay. Ito ang dahilan kung bakit ang rental business na sinusuportahan naman ng matalinong real estate investment ang pinakamabilis na daan patungong financial freedom. Ano ang ideal investment sa ngayon? Dahil sa pagtaas ng construction costs at interest rates, medyo challenging ang market. Ngunit, may dalawang malaking trends na dapat samantalahin ng mga empleyado. Maraming kumpanya, lalo na sa cities or central business districts, ang nagpapabalik na ng mga empleyado sa opisina pagkatapos ng pandemic. Di ba, nag-work from home, set up tayo. At dahil bumabalik na ang mga tao sa lahat ng mga opisina, nagpapataas ito ng demands para sa rentals, lalo na yung mga malapit sa trabaho. Affordability focus. Dahil mataas ang presyo, mas maraming naghahanap ng smaller, more manageable units like mga studio or one-bedroom units. Ito ang tinatawag nating high-yield rentals. Ang ideal property para sa middle class na Pinoy investor ay ito. Dahil ikaw ay empleyado pa at nagsisimula pa lang, ang iyong priority ay affordability, rental yield, kita sa renta, at location. Huwag mo munang hanapin ng ang dream house mo. Kasi pag dream house yan, end user ka. Hanapin mo muna yung cash flow machine mo. Ang pinaka-ideal na starter property ay number 1, ang studio condo unit para sa single or couple. Location, malapit sa mga universities. Kung sa Manila, yung Taft area, Katipunan, Sampaloc, yung mga malalapit sa BPO hubs like Mandaluyong, sa Cebu naman, syempre, CBD, Alabang, ayan, target market, students, young professionals, or BPO employees. Bakit ito ideal? Ang unit ay maliit, around 20 to 30 square meters, kaya mababa ang down payment. Dahil mataas ang demand sa mga lugar na ito, madaling iparent. At ang kikitain sa renta ay malamang
na sumasaklaw or lumalampas sa iyong buwanang amortization sa bank. Strategy, bilhin ang unit habang pre-selling. Yan yung sinasabi ko ng mga previous vlogs ko. Always choose pre-selling at kailangan pag real estate investor ka, you are willing to wait because it's a long waiting game. Gamitin ang stable monthly salary mo para bayaran ang down payment sa loob ng 2 to 4 na taon. 2 hanggang 4 na taon. Pagkatapos ng turnover, ipapabank loan ang balance at ipaparent na ang unit. So, pwede na yung down payment, ikaw ang sumagot. Let's say, the condo unit is 1 million. Sabihin na lang natin. Then, usually, ang mga down payment ng mga condo unit pag pre-selling pa lang is 10 to 20 to 30. But, ideally, 20%. So, let's take the 20% na payable in 2 to 4 years. That's already very long time for the down payment. So, don't think of the million. Mahal naman ang condo na yan, 23 square meters lang, million agad. Ang technique po kasi niyan, ang iisipin mo lang po pag investor ka at ipaparent mo yung condo mo ay yung 20% na down payment, which is kung 1 million po yan, magkano ang down payment? 200,000 po. So yung 200,000, i-divide mo po siya into 4 years. 'Di ba? So minimal lang po siya. So kailangan, iisipin mo, ang ita-target mong condo, yung down payment is yung kaya mo ang monthly amortization sa loob po ng 2 years, ay ng 4 years. 2 to 4 years para pasok yung budget mo. So, ibig sabihin, kapag katapos mo na po yung down payment, that's the time na ito-turn over na yung unit mo. So, kapag turn over na yung unit mo, isa lang ibig sabihin nun. Yung tenant na uupa sa unit mo, siya na rin po ang magbabayad ng monthly amortization mo. And kadalasan, dahil doon sa 4 years na waiting period mo sa down payment, nag-appraise na po ang value ng condo. So, ibig sabihin, at renta. Dalawa yan. So, ibig sabihin po, kapag ipaparent mo na po siya, yung monthly amortization mo sa housing loan mo doon sa bank ay mas maliit na kesa doon sa parenta mo. So, for example, ang parenta mo ay 15,000, ang monthly amortization mo ay 10,000, then hanggat may umuupa, kaya nga location, location, location. You choose a strategic location for your rental business para po yung monthly amortization, sagot na yan ng tenant mo. Yun ang technique nun. Scenario number 2, ang 2-door apartment or duplex para sa mga may savings na location, again, sa mga highly populated residential areas na may malapit na palengke, hospital, or schools. Target market, mga pamilya na hindi pa nakakabili ng sariling bahay. Bakit ito ideal? Kasi makakakuha ka ng dalawang stream na kita mula sa isang property kasi nga duplex po siya. Kung sakaling umalis ang isang tenant, may nagbabayad pa din na isa. Ito ay nagpapalabas na ng risk. Ito ay nagpapababa na ng risk. Ang strategy ng paglipat, ganito siya, mula empleyado patungong investor. Ang pangunahing tanong ay, kailan ako pwedeng mag-resign at mag-full-time sa real estate through rental business? Ang sagot, simple lang. Huwag kang mag-resign hanggat hindi mo pa na nalampasan ang crossover point. At ano ang crossover point? Ganito po, ang iyong trabaho bilang empleyado ang iyong pinakamalaking asset sa phase 1. Ito ang magbibigay sa iyo ng stable income history para ma-approve ka sa malaking bank loans. Tandaan, kailangan po nating mag-leverage sa bank kasi kailangan po natin sa housing loan. Seed money, pang-tanim, para sa down payment at processing fees. Kailangan po natin ang sahod. Saan tayo kukuha ng pang down payment? Unless yung scenario number 2, meron tayong malaking savings para sa down payment. Narito ang tatlong phase na strategy. Phase 1, maging accidental investor. Habang empleyado, financial check-up, ayusin ang budget, at mag-ipon para sa first down payment, usually 10 to 20% of the property price. Yun po yung pre-selling. First acquisition, gamitin ang iyong trabaho bilang guarantor sa bangko kasi kailangan po pong mag-housing loan. Bumili ng isang unit. So, tingnan po yung scenario number 1. And then, stabilization. Iparent ang unit on the fourth year. Ang goal mo ay makita na ang rental income ay pwedeng mag-self-liquidate. Ibig sabihin, ang renta ang nagbabayad sa buwanang hulog sa bank. Phase 2, building the portfolio. Ang crossover point, eto na, transition na tayo. Leverage, kapag stable na ang unang unit at nagbabayad na ang tenant, simulan ang paghahanap para sa pangalawang
unit. Pwede mong gamitin ang kita mula sa unang unit or cash flow o ang natipid mong sweldo para sa down payment ng pangalawang unit. I-calculate ang crossover point is i-total ang lahat ng iyong passive income or renta at ikumpara sa iyong total monthly expenses katulad ng bahay, pagkain, at bills mo. Then, the crossover point. Passive income is already bigger than the monthly expenses. Huwag ka munang mag-resign kahit nalampasan mo na ang crossover point. Mag-ipon ka muna ng buffer for 6 to 12 months worth of living expenses dahil magiging self-employed ka na. Phase 3, freedom to choose. Full-time investor or rental mogul. Kapag ang passive income mo ay hindi lang sapat sa pambayad ng bills, kundi sapat na rin para makatulong sa pamilya at makapag-ipon pa, iyon na ang oras na pwede mo nang iwan ang 8 to 5 job mo. Ngayon, ang oras mo ay gagamitin mo na sa pagpapalago ng iyong rental business at hindi sa pag-aaksaya sa traffic papuntang opisina kada araw. Passive income at ang rental business. Ang real estate ay hindi kaagad passive. Sa simula, kailangan mong maging active sa paghahanap ng tenant at pag-aayos ng unit. Ngunit, para maging passive ito, kailangan mong maging negosyante. Again, kailangan mong maging negosyante. Tanggalin natin yung pagiging emotional when it comes to business. Walang personalan if it's business ang usapan. Outsource management, ang susi. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-aayos ng bintana o pag-send ng statement of account. Kumuha ng property manager. Pwedeng kaibigan, kamag-anak o professional service na siyang hahawak ng day-to-day operations. Kasi ang hirap niyan kapag self-employed ka na, nag-resign ka na sa work, pero ikaw pa rin ang tatao doon. Then isa lang ibig sabihin nun. Ikaw ay self-employed, so ang sistema, babantayan mo. So mas magandang ipasok mo siya sa property management. Magbabayad ka ng fee, that is usually 5 to 10% ng renta. Pero babalik naman sa'yo ang oras mo para magkaroon ka ng time freedom. At isystematize ang payments gumamit ng automated payment methods like bank transfers, online apps para mas madali at mas mabilis ang koleksyon ng renta. Otherwise, kung malapit lang naman yung bahay mo doon sa paupahan mo, it's okay, huwag ka nang kumuha ng property manager mo basta marunong kang magpatakbo sa negosyo mo. Emergency fund, magtabi ng 2 hanggang 3 buwang renta para sa property maintenance. Again, ang emergency fund does not only apply to your personal needs, but once you have a business, it also applies to your business. Maglaan ng 2 hanggang 3 buwang renta para sa property maintenance at sa panahon na walang uupa sa unit mo. Ang susi sa paglalaya mula sa pagiging empleyado ay hindi ang pag-asa sa swerte, kundi ang pagkuha ng kontrol sa iyong pananalapi. Ang real estate investing ay hindi para sa mayayaman lang. Ito ay para din sa mga matatalinong empleyado na handang magsakripisyo sa simula. Gamitin mo ang stability ng iyong trabaho ngayon upang pondohan ang kalayaan mo bukas. Simulan mo sa isang maliit na condo unit. Hayaan mong ang Pilipinong nagtatrabaho ay maging Pilipinong may-ari or Pilipinong investor. Handa ka na bang simulan ang paglalakbay na ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Teacher Timmy Talks, para sa tuloy-tuloy na gabay. Ayan. And this is Teacher Timmy saying, happiness is a choice. Always choose to be happy. Bye everyone. Have a nice weekend.